Hello po sa inyong lahat. Ako po pala si Jeannie at ang aking asawa ay si Buddy at kayo po ay nanonood dito sa Team Taylor Channel. And for today's video po ay i-share ko po sa inyo yung mga interview tips. Ayan. Para sa application for N400 or yung N400 interview or yung inyong US citizenship interview. Ayan. So, bago po ang lahat, marami pong salamat sa panonood at pagsuporta po sa aming YouTube channel. Sana po ay suportahan nyo rin po yung aming dalawa pang TikTok account. Una po yung TikTok account name na Team Taylor Channel. Ito po yung mga kung ano-anong mga pagtatagalog ni Buddy doon po sa TikTok account na yon. And yung isa po is yung Team Taylor YT account. So, ito po yung mga shorter videos about sa mga visa processing and paperwork filing mula K1 visa hanggang US citizenship na experience ko. Pero kaka-start ko pa lang po ng TikTok account na yon. So, baka konti pa lang yung views hanggang sa time na to. Ayan. So, gaya nga po nung nabanggit ko kanina, i-share ko po sa inyo yung mga tips ko para sa inyo pong interview for your N400 application. So, una po, mabilisan lang guys yung pagpa-process ng application for naturalization. So, mga 3 to 6 months lang ata siya. So, sa case ko, halos nasa 3 months lang lahat. And mag-upload ako ng timeline ko dito sa YouTube. Siguro yung next video natin. Ayan. So, aralin nyo yung timeline ng state kung saan kayo magpa-file. So, paano nyo makikita yung timeline ng N400 sa state nyo? So, try nyo pumunta sa Visa Journey website and then i-click nyo doon yung state nyo and then i-click nyo doon yung N400 application. So, doon sa application ng ibang tao na naka-upload sa website na yon, madedetermine nyo na kung ilang months yung processing ng N400 dyan sa state ninyo. Dito sa amin, sa Cincinnati, Ohio, so nasa 3 months siya. So, nung nalaman ko na 3 months lang yung buong process, so, after ko mag-file online ng N400 form, ay guys, nag-aral na kaagad ako ng 2008 civics test, yung inaral ko eh. So, yung test guys, ay makikita nyo sa USCIS website. Ayan. Civics test about civics, history, and US government. So, nasa 100 items siya. And then, kung nag-a-apply kayo na based sa exemption, na kung kayo ay 50 years old or 55 years old, ang aaralan nyo lang is 20 questions. Yon. Yung kung 50 or 55 kayo guys, parang ganun. Pero hindi ako sure sa exemptions ha. Parang matagal na sila dapat dito sa US, parang mga 20 years or 15 years na. Pero sa case natin guys, na mga 5 years pa lang nasa US, and then ang asawa natin is US citizen, so kailangan nating aralin yung 100 questions. Ayan. So guys, since 100 questions yung kailangan nating aralin, so kailangan aralin mo na siya beforehand ng exam or ng interview. So, tipong everyday guys, inaaral ko siya na una, minemorize ko muna lahat yung 100 questions and then after nun, sa work, nakikinig ako sa isa kong earphone. Kasi sa work namin guys, pwede ka mag-earphone pero isa lang na earphone yung kailangan mo kasi para marinig mo yung ibang tao na i-approach ka regarding sa work, ganon. So, yung isang earphone na yun guys, araw-araw pinapakinggan ko sa Spotify yung US citizenship naturalization test. Ganon. So, marami yan guys sa Spotify. I-try nyo lang mag-download and try nyo siya pakinggan everyday para ma-retain sa utak nyo, para ma-memorize ninyo yung buong 100 questions. Ayan. And questions and answers. Ayan. Tapos, ano pa ba guys? So, aside sa sa 2008 civics, history, and government na questionnaire na 100 questions or na reviewer, I should say, kailangan nyo rin aralin yung reading test and yung vocabulary test.
Yon. So, reading test, guys, marami yan sa YouTube na makikita ninyo na mga isang sentences lang siya. Tapos, mga nasa 40 plus yun na kailangan yung reviewin. And, ang ginawa ko noon is, naghanap ako ng YouTube video, sinearch ko, reading test for US Citizenship Naturalization Interview. Tapos, sinulat ko lahat sa notebook ko yung mga sentences na yon. And then, yung writing test naman, ganun din. So, sinulat ko din lahat sa notebook ko. So, yung reading test and writing test, parang ganito siya. So, sa reading test, so, magbabasa kayo ng tanong na, like, for example, who was the president during the Civil War? Tapos, ipapasulat sa inyo yung sagot, yung sa writing test. Pero, sabihin naman sa inyo ng officer. Sabihin ng officer na, please write the sentence na makikita ninyo sa tablet sa interview nyo. Tapos, yung nakalagay sa sentence, Lincoln was the president during the Civil War. So, isusulat nyo yun. So, hindi automatic na kung ano yung question sa reading test na kailangan nyong basahin, yung answer doon, yung isusulat ninyo sa inyong writing test. So, depende kung ano yung makikita nyong sentence sa tablet na nasa harap ninyo. Ayan. So, para lang may idea kayo kung ano yung reading test and writing test, kailangan nyo pong i-search sa YouTube. Ayan, maraming videos niyan about dyan na makakatulong po sa inyo. Ayan. And then, aside sa reading and writing test, so ito, depende sa USCIS officer, yung vocabulary test. So, yung ibang USCIS officer po ay nagtatanong ng mga terms na nandun sa yes or no questions ng ating application for N400. Gaya po ng Communist Party. Anong ibig sabihin ng Communist Party? Totalitarian Party. Anong ibig sabihin ng Totalitarian Party? So, sa ibang YouTubers na napanood ko, tinanong sila ng 5 terms or ng 5 words doon sa yes or no questions kung anong ibig sabihin. Pero sa iba naman, walang tinanong sa kanila about doon. And sa case ko po ay walang tinanong sa akin about doon. Pero inaral ko po lahat ng mga possible na mga words na pwedeng itanong po sa akin doon sa interview based sa yes or no questions. Like, for example po, anong ibig sabihin ng genocide? Anong ibig sabihin ng Communist Party? Yun. Tapos, anong ibig sabihin ng habitual drunkard? Ganon. So, yun guys. Aralin nyo yung mga terms or yung mga words doon. And sa YouTube din guys, makikita nyo rin yan. I-search nyo vocabulary test for US Citizenship Naturalization Interview. And marami rin po niya ng mga videos na makatulong po sa inyo. So, yun guys, to sum it up po, try nyo pong mag-aral agad para sa exam or sa interview once po na i-file nyo na yung inyong application for N400 para mas marami pa po kayong time na makapag-aral and mas may time po na ma-retain sa utak ninyo yung mga information po na kailangan nyong i-memorize. And then, sa araw po ng interview, try nyo po na wag po kayong kakabahan kasi syempre, yung ibang tao guys, pag inunahan ng kaba, makakalimutan na nila yung inaral nila. Kaya try nyo pong kalmado lang kayo on the day of your interview. Mahirap sabihin na i-try nyong maging kalmado kasi nung interview date ko, kinakabahan din ako. Pero once na nandun ako sa loob ng room na ini-interview na ako ng USCIS officer, medyo naging kalmado na ako. So, ang nakakaba na part lang sa akin is yung hanggang sa papunta ng USCIS. Pero nung nandun ako sa interview guys, yun, medyo okay na siya. So, yun, wag kayong papangunahan ng kaba. Basta guys, alam nyo sa sarili nyo na nag-aral kayo ng ilang buwan, so dapat maging confident kayo. So, yun. Yun lamang po yung aking tips. And sa iba po dyan na nakapag, naturalization interview, ayan, paki-comment na lang po dito sa video kung ano po yung mga tips niyo para po sa iba pa po nating mga viewers na magpapa-interview pa lang para sa kanilang application for naturalization. So, that's all for now po muna yung ating video. Yan lamang po muna yung meron akong sasabihin sa ngayon. So, maraming pong salamat sa panonood sa aming YouTube channel. Thank you very much. Have a good day and see you again on our next vlog. Bye for now!